Good afternoon dun sa nag-request ng bike check para dito sa rider natin. Ito na siya. Yan. Itong rider na bike natin, ito yung kauna-unahan nating 29ers na bisikleta. Ang history nito is from parang 2017 ko pa siya nabili na second hand. Ang nagustuhan ko dyan nung unang salpa ko ng 29ers, fit agad sa akin, kumbaga nagustuhan ko, and gamit ko nung nagsagada loop. Hindi ito yung tinidor niya dati nun yung spring type. Makikita nyo nun may sticker na packs. Yun yung nabili ko dati na sa online na second hand lang din. And ito yung unang labas na Apexon na may pintura lang, nabili ko lang din ng second hand. Yung history nito is mas malayo o mas marami yung na-ride niya kaysa kay Marin. Humugot kay Marin kasi ito yung gamit kong bike to work. Ulan at arawan siya noon na gamit ko to dati, siguro is mga 6 to 7 years kong ginamit na bike to work. Pagdating sa parts, chop suey, naka XT na 11 speed, tapos naka 10 speed tayo na cogs. And kapapalit lang natin ng cogs na Sunshine. Guys, dumating na yung in-order natin na cogs. Unbox na natin. Gagamitin natin itong Sunshine. Sana mag-shine. Mag-try naman tayo ng ibang brand. Pero gusto ko sana talaga Shimano. Siyempre, kilala na o pang matagalan. Ito yung pansamantagal natin para ma-upgrade lang, mawawala yung ating kapyus sa kadena kasi hindi nagmamatch Yun yung mahirap pagka hindi group set, medyo mabigat to. Pero may lightweight sila, medyo mahal din Pero ito susubukan natin. Sa kasamaang palad, wala tayong gamit din. Pupunta tayo sa bike shop ngayon para ipakabit itong 10 speed. And sana wala na siyang kapyus. Ang pinakagusto nating mangyari dito, yung pag tumatayo tayo o hindi kumakapyus yung kadena. Nakapagpalit na tayo ng kadena, and ito na yung nakikita kong may mali dun sa bisikleta natin para worry free tayo pagka yung tumatayo sa ahon. Iba yung impact na medyo kumapyus yung kadena mo tapos umaakit ka. Kasi bigay na bigay yung lakas mo ron Pwede kang sumemplang o kung ano pang pwedeng mangyari sa'yo. Yun yung ang gusto nating maiwasan. Tara kay Papa Nick. Ito na yung kapalit Hi guys. Naka-video kayo. Kaya galingan nyo Taga saan? B. Yun R5 lang po. Ano yung R5? Sitcoms lang. Yun, bago. Ito, bago rin to Ito yung bagong technician ni Papa Nick. Ilang taon na? 21 na po. 21 na raw. Marami ng karanasan to. Saan? Babae. Ayun babae. Ayun tension ng kadena. Inaalam. Wala nang kapyos. Pwede na. Salamat Nick. Smooth na takbuhan. Yun kahit tayuan mo. And subukan na natin iahon ng sungay yun, carjack and rev valve. Okay naman, maganda yung performance, hindi naman tayo ibinitin. Ito, naka 3x tayo. Yun yung nakita ko sa 3x na advantage. Pagdating sa ahon, iba-iba yung naka 3x ka, meron kang pangdiin. Ito na siguro yung dadalhin ko sa Pamindanao na ride namin kasi ito yung merong bike rack. And sa susunod, meron tayong iba bike check na kasunod. Sabi nga nila pagka may nawala, may dumarating, and ipakikilala ko sa susunod yung isang bisikleta. And yun, shout out na rin kay Ian. Pagka wala kasi nung bisikleta ko, pinahiram niya sa akin yung bisikleta niya, nandito pa rin sa bahay. Hindi ko pa na isosole. Marami tayong priority. And ito yung bisikleta ko hindi ako ganun parating nag-reflex na kung ano yung bago itong gulong na to. Ito yung Victorian na honeycomb. Yan. Yung special features nito is yung sinabi sa akin ni Jenier na medyo slide ka muna saka siya kapit, saka siya bubukay Yun yung feature nitong honeycomb na
tire. Napatunayan ko yun. Itong setup ng gulong na to sa likod at saka sa harap, ganyan na ganyan yung setup ng Marine na nawala. Ganito kalaki yung sa likod, 2.0. Ito 43C na yun, Panaracer. Ito na rin yung nilagay ko rito. Pero dati, yung gulong natin na nakakabig dyan, 29ers na Panaracer na galing kay from Pasig. Makakalimutin tayo sa pangalan. So yung kaunahang 29 hanggang ngayon nandito pa rin sa akin. Pinakondisyon ko lang alay ng gulong. Wala na ako ibang masabi ron sa ano eh. Yun namang preno natin. Naka-Diori na siya. Yung hub natin, ito yung Chusen T150. Ayan ang tunog niya. Napaka smooth. Para siyang bubuyog. Thanks to my sponsor pa rin. Gamit natin. Square tape siya. Sa crank, pag nakalog-log tayo, papalitan natin yan ng hollow tech. Nangyari kasi sa akin dati to na na-twist yung pinakang bakal na bottom bracket. Nauna natin tong rider na to. Nagbuo ako ng coal. Yung coal nakarating ng yun yung pinang highest point natin. Doon siya nag-end. After ng highest point, nagka-crack. Siya yung nadala ko ng Mindanao hanggang Manila to Butuan na ride. Yun yung gamit ko, coal. Bago mabuo yung coal is, ito yung dinala ko ng first time kung pumunta kami ng Marinduque. Ayaw ko pagka yung kagagawa-gawa pa lang tapos ilo-long ride mo. Nangyari na sa atin yan. Magkakaroon tayo nung aberya along the way and na-experience natin yun. Kaya nung kabubuo ng coal, itong si rider, ito yung dala ko na kasama ko si Kuya Casaldi na pumunta kami ng Marinduque. Ang naalala kong long ride ko nito is yung from Manila to Mount Samat kami, then bumaba ng Angeles, dumiretso kami ng Baguio, then Baguio tinry namin umakit ng Atok pero hindi kami as in dun sa pinakang highest point. Nandun lang kami sa bus terminal kasi gabi na nun. Sabi ko nga sa tagal nitong bisikleta na to, yung tibay wala akong masabi. From Shaw Boulevard nun ako nag-work. Nung lumipat kami sa crossing sa Greenfield, ulan at arawan to ron sa gitna nung parking. Yun, hanggang ngayon tibay talaga eh. Yun yung performance nitong rider. Muntik-muntika na to kasi sinabi sa akin ng guard nun dati, nakita nila sa CCTV dati na pinag-interesa na tong bisikleta ko na kung matatagkal nila ron sa lakis, makukuha yung bisikleta ko. Sa awa naman ng Diyos, hanggang ngayon nandito sa atin. Kasi nun, kung ano yung bisikleta ko, no, ganitong itsura, hindi ko siya nililinis halos eh. Basta ang alaga ko lang, yung lahat ng mga umiikot, yun yung pinakikiramdaman ko sa bisikleta ko. Pero yung everyday na after ng ride maglilinis, kagaya nito, nag-ride tayo kahapon, hindi pa natin nililinisan. Pero pag nilinis ko naman yan, halos lahat ng makikita kong pwedeng lilinisin ko yan. Umaabot ako ng oras paglilinis ng bisikleta. Ayun guys, rider na 3x tayo na chop suey. Naka 10 speed ang shifter natin. 11 speed nga yung ating yung buhay ng bisikleta eh. Kailangan mag-focus tayo ron sa lahat ng mga umiikot. Yun yung maging magaan para sa atin. Lahat ng umiikot sa bisikleta kailangan i-manage natin o gawin nating maayos. Dito naman sa hub natin, ito so far wala tayong ibang Origin 8 dati and invest lang ako sa bearing center ako bumibili yung original. Mula nung napapunta sa akin to Chusen na hub, okay yung performance eh. Makikita mo yung ability niya, yung smooth niya sa ride. Efficient siyang pedalan na mas magaan, mas maitutulak mo ng maayos eh. Naramdaman nila Kimya nung nag-long ride kami ng yung inikot namin yung North Loop, yung sinara lang namin hanggang Bigan. Kasi na one shot na from Manila to Bigan, ako nakarating tayo hanggang Pagudpud and Patapat. Dito sa kabila naman, nakapag-apari na sila. Sabi ko, mag-start kami ron sa bumaba kami ng from highest point. Diretsohin namin papuntang Apari. Then Apari, yun naman sama-sama naman kami para mag-close yung North Loop sa Bigan. Yun yung ride namin na merong pagkalaspagan and napansin nila yun. Although naputulan pa ako ng 2 rayos nun sa likod pero tuloy-tuloy pa rin. Tugigaraw na yun pero natapos namin hanggang Bigan. At dun sa nagtatanong kung mayroon pa kayong question dito sa bike pero may kasunod pa eh. Kay Ian Howe, gawa natin ang ting review na ginamit natin sa Catanduanes Loop. Shoutout kay Master Ian Howe, pagpapahiram niya ng bisikleta and
Pag nagkaroon ng time, dadalhin uli natin sa kanya. Ibalik natin ng maayos and mamit uli natin siya. Meet and greet. Tira na rin medyo malayo tayo ron sa Kabihasnan, Dasma, para bumaba ng Manila. 40 kilometers din Although bulosok yun, yung ahon, yung pauwi, yung medyo kakain ng oras lalo na pagka traffic. Ayun guys, thank you for watching and see you around.